Hi po, may age limit po ba dito sa Japan? May nagtatanong po guys na ganun po, kung may age limit po dito sa Japan. Pero bago yan guys ay, okay guys, may nagtatanong po kung may age limit po dito sa Japan, no? Dito po sa Japan ay wala pong age limit dito. Halos makikita mo mga nagtatrabaho dito sa mga company, sa planta. Halos po matatanda. Mga lola saka lolo na nga po yung iba. Basta kaya po magtrabaho dito sa Japan, wala pong problema, tinatanggap po nila sa mga company. Diyan lang po sa atin sa Pilipinas, pag matanda na, hindi na nila tinatanggap na. Yan ang nakakalungkot din dyan, no? Dito po sa Japan, no age limit po sila dito sa Japan. Yung, yun nga lang, sa Pilipinas, sa agency, meron po silang age limit, no? Kadalasan po kasi kinukuha ng mga employer dyan ay mga edad na 20 to 30 years old. Ay, hindi. 20 to 35 years old. Yan pa yung mga kadalasan na kinukuha nila ng mga trainee dyan sa mga agency, no? Kasi yung iba, ganun lang, mga 20 to 30. May mga extension, pero may mga extension pa yun sila, mga hanggang 35 nga po sa ibang agency. Yung iba, mga hanggang 30 lang din. Sa mga iba naman, pag mga ano ka na, ex-Japan ka na ba? Kung SSW ka na, yun po, minsan may mga extension po sila dyan eh. May mga edad po sila hanggang 40 pataas. Mga kinukuha nila. Yun nga lang, sa may mga ex-trainee lang po yun, no? Sa mga SSW visa na ba yung galing dito sa Japan. Siguro pwede din sa mga trainee, yung mga nag-take ng exam ng ano, yung SSW, hindi, yung nag-take ng exam ng GLPT or GFT. Pag nakapasa po kayo dyan, kahit may edad na siguro kayo, pwede kayong mag-apply dito pa Japan, no? Marami pa rin tatanggap na employer. Yun nga lang, sa totoo lang, medyo mahirap po yung exam na yan, no? Medyo mahina po ako sa Japanese, eh. Pero sa ngayon, marami pang nakapasa din ngayon sa ano, eh, SSW to. Yung nga lang, aralin mo lang talaga. Kasi medyo mahirap po talaga ang exam na yan. Di kagaya po dati ng SSW1, mas madali ang exam. Pag dito ka na kasi sa Japan, na tapos mo yung 3 years, hindi mo na sa kailangan mag-exam na ano eh, yung prometric exam ba yan, yung sa SSW1 dati. Hindi mo na sa kailangan pag nandito ka na sa Japan ba. Pero pag nandiyan ka na sa Pinas, mag-exam, yung kailangan mo talaga yung medyo mahirap na. Pero marami din po nakapasa. Yun nga lang, aralin mo lang talaga ng maigi. Yan guys, marami pa rin pong hiring pa Japan ngayon, no? Subukan nyo pa rin po mag-apply. Maganda pa rin po dito sa Japan. Maganda pa rin po yung pasahod dito, no? Kahit na mataas po yung cost of living dito sa ngayon, tumaas po yung mga bilihin ngayon dito. Pero okay pa rin po, worth it pa rin po yung sahod. Kahit medyo mababa po yung palitan, no? Kasi yung company din minsan, depende din po sa company din eh. Yung ibang company, nagtataas din sila ng rate. Kasi nga dahil nga sa nagmahal ng mga bilihin dito, no? Kaya yun, kahit na medyo hinatak ng mababa, pero malay mo tumaas bigla yan, hindi maganda rin. Ano lang, tiyaga lang ba? Okay pa rin po dito. Makakasahod pa rin po kayo ng malaki, lalo na pag binata o dalaga kayo, no? Sa mga may pamilya na, may mga asawa, okay pa rin po, worth it pa rin po. Okay pa rin po dito sa Japan, mas maganda po magtrabaho dito, no? Tahimik, hindi masyadong magulo ba? Masarap lang dito. Yan, kung pag dito ka sa Japan, siyempre, konting pasensya lang din, no? Kasi minsan di maiwasan sa mga katrabaho mo ba or mga kasamahan mo, yung mga ganun. Medyo mahaba din pasensya mo din dito, no? Sa abroad. Yan lang guys, baka pwede naman pakilike and subscribe sa ating channel, no? Maraming salamat sa inyo. Pag may tanong kayo, magtanong lang kayo guys. Yun lang.